factoring. Dami ko ng content na ito guys. Ewan ko kung nasaan. Factoring trinomials. So, magkaiba yung perfect square trinomial sa trinomial guys ha. Pero trinomial pa rin sila parehas. Anyways, so pinaka-basic muna number 1. Kasi meron tayong x squared plus 5x plus 6. Factor out lang. Ito na yung hinahanap niyan eh. Well method. Ito. Yung mga beads dito guys na baka trip nyong basa panoorin. Do galing dito sa TikTok. Dito ko siya nilalagay para may playlist. Anyways, wala lang. Sinare ko lang. So, kunin mo lang yung constant. Yung last term, that is positive 6. Then, after that, kapag positive yung sign, it's either dalawang positive or dalawang negative yung possible na factor. Pero i-consider mo lagi yung middle term na kapag positive siya, ang gagamitin natin is etong dalawang positive. So, which means, kunin mo to, dalawang positive yan, na ang mag-result dapat is 5. Positive 5. So, ano ba yung factors ng 6 na magiging 5? So, pwede siyang 1 times 6, pwede siyang 2 times 3, pero yung gagamitin natin is 2 times 3. Kasi siya yung magre-result kapag inad natin sa 5. So, in this case, pwede na natin sabihin ng factors ng x squared plus 5x plus 6 is x plus 2 and x plus 3. Next, number 2. So, let's say may tayong x squared plus 9x plus 20. So, meron tayo na ito. Then, syempre, kunin natin yung constant, yung positive 20. So, kung positive siya, syempre, dalawang positive pwede or dalawang negative. Pero kukunin natin is yung kung ano yung sign ng middle term, which is positive, ang gamitin natin. Then, kunin natin to. Dalawang positive. Pwede ka mag-trial and error. Pero kung kaya mo siya, marunong ka multiply and mag-add. Siyempre, alam na natin kung paano gagamit. Ano yung gagamitin. So, kung 20 siya, pwede siyang 1 times 20. Pwede siyang 2 times 10. Pwede siyang 4 times 5. Diba? Pero siyempre, ang kailangan dapat, pag in-add mo yung factors, is magiging 9. So, ang gagamitin natin is yung 4 tsaka 5. So, 4 times 5 is 20. 4 plus 5 is 9. So, ito yung gagamitin natin. So, yung magiging factor ng x squared plus 9x plus 20 is x plus 4 and x plus 5. Number 3. So, what about if it is x squared minus 5x plus 4? Yes po, sa basics. Yun lang alam natin eh. Pero meron tayo sa YT guys, yung mga higher math last year na ginawa natin. So, mayroon tayo dito guys na x squared minus 5x plus 4. So, ganun pa rin gagawin. Kunin natin yung constant. Plus 4 yun. Then, kung positive parehas, magiging dalawang positive or dalawang negative yung factors. Pero dahil negative yung middle term natin, so ito yung gagamitin natin. So, kunin natin to. Dalawang negative. Na magre-result dapat sa negative 5. Kasi yung middle term. So, pwede kang mag-trial and error. Pwede kasi siyang 1 times 4. Pwede rin siyang 2 times 2. Pero dapat magre-result sa 5 yung factors natin. So, magkakaroon tayo ng 1 times 4 dapat. Wherein, yung negative 1 plus negative 4 is negative 5 yan. Integers. Then, factors ng x squared minus 5x plus 4 is x minus 1 and x minus 4. Number 4. Sundan ba yan? Mahirap ba yan? How about this one? So, let's say meron tayong x squared minus 2x minus 8. So, kunin mo lang yung constant na negative 8. Laging kasama guys yung katabi niyang operation. So, meron kang negative 8. So, kung negative naman to guys, yung last term mo,
yung only factors nito na sign is positive times negative. Or negative times positive, do pares lang sila. Negative pa rin yung result. So, big sabihin, isang positive tsaka negative yung isa. Wherein dapat yung sign natin is kung ano yung sign ng middle term mo. So, yung middle term natin, meron siyang negative 2. So, dapat mas malaki yung factor ng negative natin. So, pwede siyang 1 times 8. So, kunyari, 1 times 8. Kasi negative 8. 8 yun, diba? So, dahil negative to guys, dapat mas malaki yung 8 natin na negative. Kapag positive naman siya, mas malaki dapat yung plus. Para masatisfy natin yung sign ng middle term. Anyways, pwede siyang 1 times 8, 2 times 4. So, ang gagamitin natin is 2 times 4. So, mas malaki yung 4. Sa negative dapat siya. Then yung 2 sa positive. Kasi pag inad natin yan, magiging negative 2. So, we're in. Yung factors na ito is x plus 2 and x minus 4. Next, number 5. Kasya pa yun dito. So, let's say x squared plus 3x minus 10. Eto. That's correct. So, ganun pa rin guys gagawin. So, meron tayong x squared plus 3x minus 10. So, kunin mo lang yung last term. Then, it's either positive times negative. So, meron tayong negative 10. So, pwede siyang positive, tsaka negative yung sign na magre-result dapat kung ano yung sign ng middle term, which is positive 3. So, kung positive 3 to, mas malaki dapat yung factor ng positive natin. So, pwedeng 1 times 10, 2 times 5, pero yung satisfied sa 3 natin doon is 5 times 2. So, 5 minus 2 magiging positive 3. So, makukuha na natin yung factors neto, which is x plus 5 and x minus 2. So, para hindi ka mahirapan sa factoring guys, ganoon na siya ginagawa.